Okay, so in this chapter, we are going to look at a number of primary sources from different historical periods. And we are going to evaluate these documents, yung content nila in terms of historical value. No? We will also examine the context of their production. Okay, so yung mga primary sources na to that we are going to examine are, of course, kanaunahan dito yung Antonio Pigapetta's first voyage around the world. Ano? Kanaunahang pagta-travel around the world. Okay, and then of course, yung kay Emilio Jacinto, yung kartilya ng Katipunan. As well as yung Declaration of Philippine Independence. No? Aside from those articles and books, yes. Wala? Oh, hindi pa naman, wala pa naman. Sinasabi ko pa lang yung ating mga pag-aaralan. Okay, we're going to discuss also yung mga political cartoons, yung mga political caricature, no, of the American era. Noong panahon ng mga Americans, maraming mga caricatures tayong nababasa sa mga newspapers, no? And that is to express yung mga views ng mga writers during that time. No? And pag-aaralan din natin yung speech ni Cory Aquino before the US Congress. Okay, so itong mga primary sources na to ay nagre-range from official documents, ano, mga speeches katulad ng kay Cory, yung mga cartoons, ano, to visual arts. Okay, so needless to say, itong iba't ibang type of sources na to necessitates different kinds of analysis. Iba-iba ng analysis ang magiging approach natin dito. And then, of course, it contains different levels of importance. Okay. Okay, so let's have an overview. Okay, so sabi rito, the complete knowledge of the past through credible and reliable sources is essential to the understanding of learning of the students of their own history. So, this means history must be studied carefully. Okay. Hence, it necessitates the application of historical method. Na-discuss ko na yung historical method last time, di ba? So, the intent of the application of historical method is to make you competent in your interpretation of facts, yung mga critical analysis nyo, ng mga historical narratives of mga accounts. For this to achieve, you must be engaged in content as well as contextual analysis of the selected primary sources. Okay, so ano ba yung content analysis? Sabi rito, it is a systematic evaluation of the primary source, be it a text, painting, caricature, or speech. That in the process, students could develop and present an argument based on their own understanding of the evidences from your readings. So here, the students or you will identify pertinent information from the text or from the document and explain its importance in your understanding of history in the Philippine settings. Content analysis, isa itong method of evaluating, systematically evaluating primary sources. Katulad nga ng mga text, mga paintings, caricatures, and speeches. Okay. Ingay nila. Okay, examples ng mga content analysis, halimbawa, kung pag-aaralan natin yung no limitang here. So studying results no limitang here to identify
mga themes of oppression and revolution. That is an example of text analysis, of content analysis. When it comes to image analysis, we are going to examine yung mga political cartoons to understand historical propaganda. When it comes to speech analysis, we are going to evaluate historical speeches katulad yung kay Aguinaldo, yung Proclamation of Independence, di ba? Uh, to see how language shaped national identity. Okay. Contextual analysis, on the other hand, considers specifically the time, the place, and situation when the primary source was written. Okay. So we are going to evaluate here, or we are going to analyze, yung mga primary source by examining the historical, cultural, and political, or yung mga social conditions na nakapalibot sa creation itong mga mga documents na to. Hindi katulad ng content analysis na nagpo-focus sa mga themes, sa mga meanings within the text itself. Yung contextual analysis considers external factors that influence the source and how it was received. So ang key aspects ng contextual analysis ay kinapapalooban ng panahon, ng lugar, at ng sitwasyon. Time, place, and situation. When and where was the source created? Kailan ba at saan ba ginawa yung source na to? Ano ba yung mga major historical events na nangyayari at the time it was created? And also, paano ba itong mga events na to ay nag-shape dun sa content ng source? Diba? Okay, so example ng contextual analysis. If we are going to analyze Jose Rizal's No Limitang Here, di ba? You must consider that it was written during what time? Kailan ba ginawa ni Rizal yung No Limitang Here? Okay, so ginawa ito noong panahon ng mga Kastila, di ba? O yun ang time niya. During Spanish colonial rule in the Philippines, it is a time of oppression, a time of unrest, mga kaguluhan. So this context explains the novel's strong anti-colonial themes. Yun ang tema niya. Nung No Limitang Here, anti-colonial. Diba? Okay, we are also going to analyze yung background ng author. Diba? Dito sa contextual analysis. Sino ba yung author? Sino na nga author? Si Jose Rizal, di ba? Ano ba role niya sa society ng author ni Rizal? Ano ba si Rizal? Aside from being our national hero, ano ba siya? Okay, so siya yung isang patriot na nagsisik ng reform, di ba? Pagbabago ng salipunan dito sa Pilipinas nung panahon ng mga Kastila. Okay, so yun yung background ni Jose Rizal. Okay, and then okay, let's have another example. Yung kay Antonio Pigafetta, no? Si Antonio Pigafetta ay isang Italian scholar at chronicler, no, na sumama kay Ferdinand Magellan doon sa kanyang voyage, circumnavigation of the world, kanang unahang paglalakbay na nakaikot sa buong mundo, no? So yung background nitong si Antonio Pigafetta ay being an outsider because he was a European and then napunta siya rito sa Pilipinas. So yung writings niya
ay naapektuhan. Diba? Naapektuhan ng kanyang pagiging European, ano? Yung European background niya and status as an outsider will likely influence his description of the Filipinos, of indigenous people, no? Which are portrayed through a colonial lens. Okay? Okay, so ano ba ang intent and purpose? Ano ba ang purpose niya? Why did the author created this source? Ano ba ang purpose ni Rizal? Bakit sinulat niya yung Noli Me Tangere? O para lang noon ay magising ang mga Pilipino, di ba? Sa mga kalupitan na ginagawa ng mga praile at ng mga governor generals dito sa Pilipinas. No? Okay, so yan yung author's intent and purpose. Example. Okay, so and that is of course to inform or to persuade or to criticize or glorify something. No? Matatanong natin, was the author biased or objective? Diba? Okay. Okay, so yun yung contextual analysis. Okay, so let's now proceed with the first primary source natin. And this is The First Voyage Around the World by Antonio Pigafetta. Okay. Okay, whoever has the power or the willpower to undertake a journey across oceans, it begets the one identity desire, entity desire. Ano? Yung development ng Portuguese Maritime Empire, no? Napaka-advanced ng kanilang maritime, yung empire nila. And of course, yung mga scientific and technological advancement ng mga Portuguese as well as the Spaniards, no? As well as yung European attraction dito sa Asia. Kasi napakayaman ng Asia when it comes to gold, when it comes to spices. In Europe during those times, yung spices are considered as valuable as gold. No? Sing mahal ng gold. Kasi sa Europe, dahil yon ay malamig na lugar, nagyeyelo, kokonte ang mga spices. Kaya sila ay nagta-travel sa mga malalayong lugar para lang makakuha ng mga spices. And of course, gold. Ano? Yan ang kanilang mission. Okay. Yung wealth and spices. So it incited Spain to expand for an expedition. Okay, so subsequently, yung Spain, kasama yung mga ibang European nations, they engaged actually in discovering and taking possession of lands beyond the continent. Okay, so ganun ang patakaran ng araw, lakaran. Ito yung panahon ng discovery, panahon ng expressionism na nagkumpisa noong 15th century. Pag sinabi nating 15th century, ito yung mga years na nag-uumpisa sa 14, na? 1499, 1498. Yun yung 15th century. Okay. So, and also sa Europe ay nakagawa na sila ng mga malalaking ships, mga huge vessels. And then of course, loaded with merchandise. And of course, mga tao under command to discover and lands in the east para makadiscover ng mga lupain. Okay. So let's start with this. Okay, so bago natin umpisan, let's have a background of the author. Okay? Okay, ito yung book na sinasabi. Yung book ni Antonio Pigafetta. So itong book na to ay taken from the Chronicles of Contemporary Voyagers and Navigators of the 16th century. One of them was of course the Italian noble by the name of Antonio Pigafetta,
no? Siya yung nag-accompany kay Ferdinand Magellan doon sa kanyang faithful circumnavigation of the world. No? So, yung work na to ni Pigafetta ay instantly naging prominent literature, no? Or a prominent book, ano? Kasi pwede natin itong ihalin tulad sa mga works ni William Shakespeare, ano? Nila Montaigne, ano? Okay. So so itong travelog ang tawag dito kasi habang nagta-travel sila, isinusulat niya yung mga pangyayari, no? So this is one of the important primary source in the study of the pre-colonial Philippines. Dito natin nakuha yung mga details kung paano ba nabuhay yung ating mga ninuno bago dumating ang mga Spaniards. Okay? Okay, so let's sino ba si Antonio Pigafetta? So Antonio Pigafetta was born in the late 15th century. Mga around 1400s, 1490s ito. Siya ay pinanganak sa Vicenza, Italy. Yung birthday niya ay hindi, it is actually not precise. Hindi ito documented, but historians estimate it was during this period. So, yung lugar na pinagpanganakan niya ay sa Vicenza, located dito sa northern Italy. About malapit lang, 100 kilometers west of Venice. Okay, so ito ay isang region known for its rich history and cultural influence during the Renaissance. Okay, so Pigafetta was the eldest child among two siblings. Dalawa lang sila magkapatid, siya yung panganay. Ang parents niya si Giovanni Pigafetta and Angela Zoga. No? Okay, so mga member sila ng noble family in Vicenza. Ibig sabihin mayaman. No? Noble yung kanilang family. Kaya naman, siya ay nakapag-aral. No? So given his noble background, Pigafetta likely received formal education that included subjects katulad ng geography, navigation, and languages. So he had a keen interest in exploration and maritime adventures, which later led him to join Magellan's expedition. So ano ba ang role niya doon sa Magellan's expedition? So Pigafetta joined Ferdinand Magellan's expedition as a chronicler and as an assistant to Ferdinand Magellan. So itong journal niya na to, it is a detailed journal. It became one of the most important primary source about the first circumnavigation of the world. Kauna-unahang pagkakataon na travel yung Earth around the world. Okay, so kasi during that time hindi pa nila napoprove kung ang Earth nga ba ay bilog. So before this circumnavigation, maraming naniniwala na ang Earth ay flat. Diba? Na nakarating ka sa edge ng Earth, mahuhulog ka na. Diba? At ang nakapag-prove na hindi ganon ang Earth, that the Earth is round, ay si Magellan, of course, through Pigafetta. Si Pigafetta yung nagsabi na ang Earth ay round. Okay. So, i-record ni Pigafetta yung mga encounters nila sa mga Pilipino, sa mga indigenous peoples, yung mga lugar na na-discover nila, yung mga challenges na kinaharap ng buong crew ni Magellan. Okay. Kaya nga, after returning to Spain in 1522, nakabalik sila sa Spain without turning back. Ibig sabihin, dire-diretso lang yung pag-travel nila. Doon nila napatunayan na the world or the earth is round. So, kinumpayan nga yung mga journal niya.
into a manuscript. Ano? Okay, so ang tinitle niya ron, Report on the First Voyage Around the World. Manuscript pa lang, hindi pa book. Okay. Okay, next. Ayan yung picture ni Pigapetta. Okay. So, nag-aral siya ng astronomy, geography, and cartography. Ano ba yung cartography? Sa palagay niyo, ano yung cartography? Ha? Cartography? Hindi cartoons. Okay, pag sinabi natin cartography, ito yung map making, paggawa ng mapa. No? Okay, so nag-aral siya ng paggawa ng mapa, kaya nga habang nagta-travel sila, ay nakapag-i-sketch siya ng mapa ng lahat ng lugar na nararating nila. He also studied astronomy. Astronomy. Pag sinabing astronomy, yung kalawakan ng pinag-aaralan, mga stars. At yun ay kailangan nila sa pag-travel sa sea, sa voyage nila. Dahil during that time, ginagamit nilang guide sa pag-travel sa mga malalawak na karagatan ay yung mga stars. By following the stars, alam nila kung saan sila nakaharap, kung sa north ba, sa south, or sa east. Kaya hindi sila naliligaw. So, and of course, yung geography. Maraming knowledge dito si Antonio Pigapetta, kaya napakahalaga ng role niya doon sa pagta-travel na yon. No? Okay. Okay, meron din siyang knowledge sa military and naval experience. Okay, so next. Okay. So ayan yung picture ni Pigapetta. Okay, yung first world voyage was one of the greatest achievements in the history of naval exploration. So this voyage began to sail in 1519. No, 5 ships yung ginamit nila dito. However, yung leader nila, sino na yung leader nila? Si Ferdinand Magellan, ay napatay siya sa Pilipinas. Sino pumatay? Si Lapu-Lapu. Okay. Okay, and then after ng incident na yun, nakipaglaban sila sa giyera, naubos yung kanyang mga tauhan. Ang nakabalik na lang ay isang ship na lang sa Spain. Iisa na lang ang nakabalik. No? Kung saan doon nakasagay si Antonio Pigapetta. Si Magellan ay naiwan na kasi napatay siya sa labanan eh. Diba? Okay, kaya ang nakabalik na lang si Antonio Pigapetta at saka yung ship captain na si ano nga ba pangalan nito? Yung ship captain. Basta yung ship captain. Mamaya makikita natin siya. Okay, so itong book na to ni Antonio Pigapetta ay nawala ito eh. Nawala. No? Only to be discovered later on after some 50 years ago. 50 years. Na-discover uli, nakita uli. No? And then because of that, nagkaroon ng maraming mga translation sa iba't ibang languages. No? So, it is currently considered bilang isa sa pinaka-importanting documentary evidence about various discoveries in terms of world geography within the 16th century. Okay. So, ang naging title nito, First Voyage Around the World in English. This is one of the most valuable contributions of
Antonio Pigafetta. Okay, so let's study the historical context of the document. Okay. Okay, so yung First Voyage Around the World by Antonio Pigafetta was written on board one of the ships that was first to circumnavigate the world during an expedition that was led by the Portuguese explorer Ferdinand Magellan. Okay. Okay, si Ferdinand Magellan ay hindi Spaniard. Siya ay isang, sabi ko lang, Portuguese. Yes. So in search of fame and fortune, itong si Ferdinand Magellan ay nag-set out from Spain in September, sometime September 1519 with a fleet of 5 ships to discover a western sea route to the rich Spice Island of Indonesia. Ang talagang destination nila ay sa Indonesia. Ito yung islands of Moluccas. Spice Island of Moluccas. Kasi balitang-balita na yung Moluccas. So may mga may mga nakapag-travel na sa Moluccas, mga Portuguese. No? At nakipag-trade sila, marami silang nakukuhang spices sa Moluccas. Kaya ang ginawa nitong during that time nagkakaroon ng labanan itong Spain at saka yung Portugal. No? Nagkakaroon sila ng hidwaan sa mga lugar na nasasakop nila. Kaya ang ginawa ng Papa nung mga panahon na yon ay gumawa siya ng isang decree na lahat ng mga lupain na nasa west ay para sa Spain at lahat ng mga lupain na nasa east ay para sa Portugal. Ganon ang naging kasunduan. So ibig sabihin, itong Spain, paano sila pupunta sa Moluccas? Nasa east yung Moluccas. Diba? Hindi sila pwedeng mag-travel ng eastward kasi haharangin sila ng mga Portuguese. Bawal sila ron eh. Pwede lang silang mag-travel westward. Kaya itong si Ferdinand Magellan, knowing na the world is round, naniniwala na siya noon na the world is round, ay sinubukan niya yung westward route para mapuntahan din yung Moluccas sa Indonesia. So, ibig sabihin, hindi pa nila alam yung mga daan westward. Parang nag-experiment pa lang siya. Kung makakarating nga ba westward, papunta sa east, kung totoo nga bang bilog ang mundo. Yan yung gustong mapatunayan ni Ferdinand Magellan. Kaya nga, 5 ships yung hiningi niya sa King of Spain. Actually, itong travel na to, okay, si Ferdinand Magellan ay nag-propose doon sa King ng Portugal na makapag-travel papunta sa Moluccas pero dininay ng King ng Portugal. Kaya ang ginawa ni Magellan, pumunta sa King of Spain at ipinropose yung kanyang plano at pinondohan naman ito ng King of Spain. No? Kaya natuloy yung travel na yon. 5 ships. Okay. So Magellan sailed to West Africa, and then to Brazil, kung saan where he searched the South American coast para doon sa strait that would take him to the Pacific. Naghahanap siya ng lagusan. Kasi yung North America at South America ay dugtong pa yan eh. Ala pa yung Panama Canal noon. Hindi pa nahuhukay. So, paano ka pupunta sa Pacific? Kung ando doon ka sa Spain, tatawirin mo yung buong Atlantic Ocean and then hahanap ka ng daan para makatawid ka sa Pacific Ocean. So, kaya nang gilid sila doon sa South America. Okay, sa South America. Naratingan nila yung Brazil. Okay? Okay. So, yun na nga, Spanish Crown under King Charles I of Spain. Siya ang nag-finance ng expedition para kay Ferdinand Magellan para makakita ng isang ruta westward papunta sa Spice Island
Napakahalaga kasi ng spices sa kanila ng mga panahon na yon. Sing mahal ng ginto. No? So kapag nakakuha ka ng maraming spices, bebenta mo sa market sa Europe, ay talagang malaking kayamanan. So to undertake this historic journey, Magellan was provided with 5 ships, each with the unique role and of course kanya-kanyang fate. No? So isa-isahin natin yung ships na to. Okay, yung buong fleet, ang tawag doon ay Armada de Molucca. Yung buong fleet nila, Armada de Molucca. Binubuo ng 5 ships. No? Unang-una sa ship na to ay yung Trinidad. Pangalan ng ship, Trinidad. Ito yung flagship nila. No? Okay, so ang crew nito ay 55 men. At si Ferdinand Magellan yung captain nito. Dahil ito nga yung flagship. No? So ibig sabihin ito yung ito yung lead ship ni Magellan. Okay, pagka lead ship, ito yung maraming armas, ito yung pinakamalaki, ito yung nagko-command sa buong fleet. So it is the most heavily armed vessel in the fleet. Which afterwards, itong nung mapatay si Magellan, ang nag-take over ng pagiging captain nitong Trinidad ay si Gonzalo Gomez de Espinosa. He took command, kasi napatay na nga si Magellan. So, itong Trinidad, it attempted to return to Spain. Nung mapatay na si Magellan, nag-attempt ito na magbalik sa Espanya using the same route na ginamit nila. Babalik siya sa pamamagitan ng Pacific Ocean. Napakaluwang nun, At inabot sila ng bagyo sa kaya lumubog yung Trinidad, So actually hindi pala lumubog, na-capture ng mga Portuguese. Okay, pinalubog ng mga Portuguese. Okay, so ang naging final fate ng Trinidad, it was captured and destroyed by the Portuguese. And then number 2 ay yung San Antonio. Ito yung pinakamalaki, pinakamabigat. Largest doon sa fleet. Ang crew nito ay 60 men. Ang captain ay si Juan de Cartagena. Juan de Cartagena na later ay pinalitan. Ano ba ang role nitong San Antonio doon sa fleet? Since this is the largest ship in the fleet, it carries the bulk of the supplies. Yung mga pagkain, mga supplies na ginagamit nila. Kaya lang, itong ship na to, ito yung naging maraming problema along the way. Dahil nagkaroon ng internal conflicts. Okay, si Juan de Cartagena, yung captain ng ship na to, ay parang nag-mutiny against Magellan. Kasi nung nagta-travel na sila, napag-isip-isip ni Cartagena na hindi raw alam ni Magellan yung ginagawa niya at isinusuong lang sila sa panganib. Kaya ang ginawa nitong si Juan de Cartagena ay nag-turn around. Iniwanan yung fleet. Babalik siya sa Spain. Bumalik siya sa Spain. Pagdating niya sa Spain, in-explain niya yung mga pangyayari. So ang nangyari naman, ikinulong siya pagdating siya sa Spain. So ibig sabihin, ilan na lang yung natira? 4 na lang. Nagkaroon ng mutiny, ng desertion. Okay. Okay, and then yung pangatlo ay Concepcion. Okay. Okay, medyo malaki rin ito. Mayroon nitong crew na 45. Ang captain nito ay si Gaspar de Quesada na later on ay pinalitan din. So, it played a crucial role in exploring the Strait of Magellan. Hindi nga ba si Magellan ay naghahanap ng lagusan mula Atlantic Ocean papuntang Pacific Ocean. Naka-discover naman sila ng makipot na lagusan. At ito yung tinatawag ngayon na Strait of Magellan. Pinangalan niya sa kanya yun. Strait of Magellan. Ito ay nasa tip ng
South America. Okay. Okay, so ano naging fate nitong ship na to? After nung mapatay nga itong si Magellan sa Bactan, naging divided na yung crew, no? At dahil nga sa kakulangan ng mga tao, wala nang makapagpapatakbo dito sa ship na to. Ano, kaya ang nangyari ay iniwanan nila ito at sinunog, ano? Para nang hindi na raw pakinabangan ng mga Pilipinos, ng mga natives. Okay. And then pang-apat yung Victoria. May 45 crew ito. 45. Ang captain ay si Luis de Mendoza. Later ay pinalitan ni Juan Sebastian Elcano. Okay. Ano significance nito? Ito yung kaisa-isang ship na nakabalik sa Spain. No? Ito yung kanaunang ship na nakapag-circumnavigate sa buong mundo. No? After nung mamatay si Magellan, yung leadership struggles ensue, nagkaroon ng struggle sa leadership. At itong si Juan Sebastian Elcano eventually took command. Siya na ang naging captain nitong ship na to. So, yung Victoria, it sailed across the Indian Ocean. Nagdire-diretso lang sila. Hindi sila bumalik. Ibig sabihin, hindi nila binalikan yung dati nilang ruta. Dumire-diretso lang sila. Nakarating sila sa Indian Ocean. Around the Cape of Good Hope. Ito yung nasa dulo ng Africa. And nakarating sila sa Spain. No? So, it returned to Seville, Spain with only 18 na lang yung natitira doon sa tauhan ni Magellan. Dati ay 270 ang mga tauhan niya, mga sundalo niya, tripulante. Ang natira ay 18. Kasama doon sa 18 na yon si Antonio Pigafetta. Of course, ang captain na nito ay sino na yung captain? Sino? Si Juan Sebastian Elcano. Okay. Okay, yung panlima ay yung Santiago. Ano? Ito yung pinakamaliit na ship. Ano? 30 lang ang tauhan nito. Ito ay ginagamit para mag-scout for exploring mga unknown waters. Dahil maliit lang ito, kumakasya siya sa mga masisikip na daanan. Kaya ito ang naging scout ship nila. Noong 1520, yung Santiago ay nawasak doon sa Argentina while exploring ahead of the fleet. Siyempre, siya yung pinauna ni Magellan para hanapin yung Lagusa. Ang problema ay inabutan ng bagyo, lumubog yung Santiago. Okay. Nung lumubog, ay nasagip naman nila yung most of the crew na rescue ng other ships. Okay. Okay, so ano na nga yung goal ng expedition? Para makakita ng westward route papunta sa Spice Island. Dahil bawal silang gumamit ng eastward route. Mas malapit yun eh. So yung long way yung kanilang ginawa. Tumawid sila ng Pacific Ocean. Yung Pacific Ocean, nung makarating si Magellan doon, ay napansin niya na wala man lang kaalon-alon. Kaya pinangalanan niya itong Pacific Ocean. Ibig sabihin ng Pacific tahimik. Nasa sobrang luwag ng Pacific Ocean, nagtagutom yung mga tauhan niya. Naubos yung pagkain nila. Hindi nila akalain na napakaluwang pala ng Pacific Ocean. To the point na nanguhuli na lang sila ng mga daga, mga ipis na nandoon sa ship nila. Yun ang kinakain nila para lang mabuhay. No? Naghihintay sila ng ulan para makainom. Yung mga belt nila na made of leather, pinakuluan na lang pinakuluan para lumambot. Yun ang kinakain nila. Yung mga sapatos nila na made of leather. So ganun yung nangyari sa kanila sa Pacific Ocean. Which finally ay natawid nila. Nakarating sila sa isang isla na kung tawagin ay ito yung Marianas Island.
no? Binubuo ito ng Guam, at iba pang mga isla. Ang pinangalan dito ni Magellan ay Ladrones Island. Bakit Ladrones? Ang ibig sabihin ng Ladrones ay magnanakaw. Kasi nung dumaong sila ron, pinanik sila ng mga katutubo at ninakaw yung kanilang mga kagamitan. Kaya mula noon pinangalanan nito ni Magellan na Ladrones Island or Islands of the Thieves. Okay, so ganun ang istorya. Okay, so the expedition successfully reached the Spice Islands in 1521. Napatunayan nila yung feasibility ng westward route. Okay. So ang naging fate ng expedition, iisang ship lang ang nakabalik. Out of the 5 original ships, only the Victoria survived the journey. Nag-umpisa sa 270 men. Ang natira na lang ay 18 na nakabalik sa Spain aboard Victoria in 1522. Okay. So despite these huge losses, the expedition achieved its goal and proved that the world could be circumnavigated. It proved that the world is round. So by that, of course, nakakuha ng mga valuable knowledge in Spain, nagkaroon ng mga global trade routes, navigation, and previously mga unknown lands. Okay. Okay, hindi mare-record itong travel na ito kung wala si Antonio Pigafetta. No? Kaya napakahalaga ng role ni Antonio Pigafetta dahil siya yung nag-record ng lahat ng mga pangyayari, no, along the way from departure to return sa Spain. Okay, next. Ito yung yung ruta, yung mapa. Kung saan na na-circumnavigate ni Magellan. Ito, yung bold line na yun yung ruta na ginamit nila papunta. Kung mapapansin nyo, tumawid ng Atlantic Ocean ng gilid sa South America, sa Brazil, sa kung ano pa mga bansa doon para manguha ng mga pagkain, mga gamit nila sa paglalakbay. At nakakita sila ng isang strait, isang lagusan mula sa Atlantic papuntang Pacific, yung nasa dulo ng South America. Na-discover ni Magellan ito, kaya ipinangalan sa kanya, Magellan Strait. Pero kung hindi nila nakita yung lagusan na yon, ay malapit na lang din naman sila sa tip ng South America. No? Okay, so kung mapapansin nyo, napakaluwang ng Pacific Ocean, tinravel nila yan. Okay, diyan sila inabutan ng mga dilubyo, ng pagkagutom. Okay, and then yung sa gawing kanan, ito na yung ruta nila. Nakanaunahan nilang narating yung Moluccas, yung Marianas Island or yung Ladrones Island. And then nakarating sila sa Samar. Samar yung una nilang narating dito sa Pilipinas. Actually, naligaw sila. Ang talagang destination nila ay sa Indonesia. Doon sa Moluccas Island. Spice Island of Moluccas. Okay, next. Okay, so ayun. After surviving the expedition, of course, si Pigafetta nakabalik siya sa Europe at ipinresent niya yung kopya ng kanyang account sa mga high-ranking individuals doon sa Spain. So, sa Europe, kasama dito sila Pope Clement XVII. Siya yung mother of King Francis I of France, among others. So, itong work niya na to, it helps spread knowledge about the newly explored lands, mga kultura ng mga tao doon, particularly sa Pilipinas, Spice Islands, and the Pacific Ocean. Okay, itong original diary ni Pigafetta ay nawala. Ito ay nawala doon sa original language na kung saan niya isinulat ito. So may mga scholars na nagdi-debate kung saan daw bang language isinulat ito ni Pigafetta. Since si Pigafetta ay isang Italian, maaari daw na Italian yung language na ginamit ni
Pigafetta. May nagsasabi naman na dahil King of Spain yung nagpadala sa kanya, Spanish daw yung ginamit na language. Or dahil naman ay si Magellan ay isang Portuguese, so baka raw Portuguese ang ginamit. Ano? Okay. So what survives today ay mga kopya na lang at mga translations from the Pigafetta's work. Okay. So nawala, pero na-translate naman nato sa ibang languages. Yung original ang nawala. Okay. So na-translate ito sa Italian, isang Italian tsaka 3 French. Okay. So these versions have been translated of course and preserved. At ito yung nagpo-provide sa mga historians natin with valuable insights doon sa Magellan's leadership, yung interaction nila sa mga indigenous people, especially dito sa Pilipinas, yung mga geographical discoveries nila, yung mga navigation techniques of the time, and then of course yung importance of Pigafetta's work, yung kanyang detailed na description ng expedition which provided first-hand evidence of the world's first circumnavigation. Okay. It is one of the earliest European records of the Philippines. Dito dinidescribe niya mga local customs, mga languages, mga political structures ng mga Filipinos before the Spaniards. And then of course dinitalya rin dito yung Battle of Mactan, kung saan ay napatay si Magellan ni Lapu-Lapu. And then naka-record din dito yung first mass in the Philippines na ginanap. Ginanap dito sa Pilipinas, first recorded mass in the Philippines noong 1521. Okay, so yung kanyang sinulat na to, naka-influensya din ito sa mga future explorers at saka sa mga cartographers, mga map makers. So we can conclude that Pigafetta's journal remains one of the most significant historical documents of the age of exploration. So it serves as an essential reference to understanding Magellan's voyage, yung early globalization na nangyari, and of course yung European encounters with the Pacific world. Okay. Next, let's analyze. Okay, analysis of the important historical information found in the document. Okay. Okay, so there is an important reminder, kasi we are going to analyze this in accordance with date. Since Magellan and his crew crossed the international dateline, na noong mga panahon na yun ay wala pa, hindi pa na-invento yung international dateline. Pag nag-cross ka kasi rito, it's either mababawasan ka ng isang araw or madadagdagan ka ng isang araw. Depende rin sa direction mo. So there is 1 day added to the original dates na nakasulat kay Antonio Pigafetta. Kasi nga, later on ay ginawa na itong international dateline. Okay. Okay, so throughout the expedition ay meron silang translator by the name of Enrique. Okay. Si Enrique ay isang Malay speaking slave na nabili ni Ferdinand Magellan nung sa mga unang travel niya as a Portuguese. Nagta-travel na siya eh. Actually, nakarating na nga siya sa Malaysia eh. Nakarating na siya sa Malaysia, doon niya nakuha itong si Enrique. Na isinama na niya sa lahat ng kanyang mga exploration. So, ibig sabihin, sa pamamagitan ng eastward route, ay nakarating na talaga si Magellan sa Malaysia. Ang problema nga lang nila, nung nasa Spain na sila, hindi na sila pwedeng magdaan sa dati nilang dinadaan na mas malapit. Kaya napuwersa sila na doon dumaan sa mas malayo, westward route nga. Kasama na doon si Enrique. So taga Sumatra siya. Sumatra, ito yung Indonesia ngayon.
So, na-acquire niya si Enrique as a slave in Malacca. Ito yung modern day Malaysia ngayon. During one of his earlier voyage in the 1510s, ano naging role niya sa expedition? Siya yung essential interpreter during the voyage para magkaintindihan sila ng mga natives, helping the Spanish communicate with local people in Southeast Asia. So kaya nga nung ma-reach nila yung expedition reach in the Philippines in 1521, alam na nakikipag-communicate na si Enrique, marunong siya ng mga languages ng Pilipinas dahil may Malay siya eh. So nakikipag-communicate na siya sa mga native islanders. So we suggest na maaaring siya ay galing na sa region na to, no? Okay, so kung titingnan natin, parang ang kauna-unahang tao na nakapag-circumnavigate talaga, si Enrique. Di ba? Kasi galing siya ng Malaysia, dinala siya ni Magellan sa Spain. So nakapag-travel na siya ng kalahati. Now, nung sumama siya sa voyage ni Ferdinand Magellan, westward route, na yung kalahati ay na-travel din niya. So, ibig sabihin, nung makarating sila sa Pilipinas, nakapag-circumnavigate na itong si Enrique. Siya yung kauna-unahan. Hindi sila, Pigapetta, di ba? Hindi sila Sebastian Elcano. Si Enrique. No? Okay, so alam ng mga historians yan. No? Okay. Next. Okay, so in Pigapetta's account, their fleet reached what he called the Ladrone Island. Okay. So the term na Ladrone Island was given by Magellan and his crew to what is now known as the Mariana Islands. Binubuo ito ng Guam, Rota, tsaka ng Tinian. No? So it is a Spanish word meaning magnanakaw, thief. Okay, so according to Pigapetta, pagdating daw nila ro sa lugar na yon, inakyat sila ng mga Chamorros. Ito yung tawag sa mga native people doon sa isla. Mga mahihirap daw, mga magnanakaw, because they allegedly took supplies from the Spanish ships without offering anything in return. Huh? Okay, so ibig sabihin nito, hinayaan nilang makapanig sa ships nila, nakipag-communicate sila, at nangako itong mga islanders na to, mga natives, na magdadala ng pagkain sa kanila kapalit yung mga gifts na ibibigay nila. So nung mabigyan sila ng mga gifts ni Magellan, hindi na sila nagbalik. Kaya sinabing mga magnanakaw itong mga tao dito sa Ladrones Island. Okay. Okay, itong Ladrone Islands ay pinangalanan nito later on as Mariana Islands in honor of Queen Mariana of Spain. Okay, so lahat ng makonquer nila sa Spain eh. Lahat ng mariting nila sa Spain, di ba? Para sa King of Spain. Next. March 17, 1521. Originally, March 16 ito. So, Ferdinand Magellan and his expedition arrived at the Philippine Islands after months of sailing across the Pacific Ocean. Okay. Una nilang narating yung Zamal, which is now known as Samar. Naglanding sila sa Humuno. Ito yung Humunon ngayon. Ano? So, the crew landed on an island called Humuno, located in the present-day Eastern Samar ito. Ito yung kanunahang place where Magellan and his men
set foot in the Philippines. Okay, pinangalanan nito ni Magellan na Aquada Daliboni Signali. Bakit? Okay, sa English ito, the watering place of good sign. Kasi pag landing nila, nakita niya maraming mga gold. Yung mga natives, mga hikaw, mga singsing, mga hikaw sa na made of gold. Kaya nalaman ni Magellan na maraming gold dito sa Pilipinas. And also, maraming pagkain, mga freshwater sources, mga abundant food, which they desperately needed kasi nga napakahaba na nung kanilang nilalakbay, mga gutom na sila. Okay, yung good signs also refer to the gold nga, yung mga ornaments. Okay, so kaya nga later on, pinangalanan nito ni Magellan na Archipelago of San Lazaro. Kasi nakita niya, aside from that island, ay marami pang mga maliliit na isla doon sa region. Kaya pinangalanan niya itong Archipelago of San Lazaro because they were discovered on the Sunday of Saint Lazarus. Kapistahan ni Saint Lazarus nung makarating sila ron, March 17, 1521. Okay? So, however, itong pangalan na ito ay later replaced when the islands were officially named the Philippines after King Philip II of Spain. Pinangalan tayo sa hari ng Spain noong 16th century. Okay, so this marked the first recorded arrival of Europeans in the Philippines, beginning a series of events that led to Spanish colonization. Later on, babalik yung mga Spaniards para tayo ay sakupin at nasakop nila tayo ng mahigit 300 taon. 300 taon nila tayong pinarusahan, pinagmalupitan. Okay. Kaya nga itong mga the likes of Rizal, Bonifacio, Aguinaldo, Del Pilar, sila yung mga naunang Pilipino na nagising sa pagpapahirap. Kaya sila ay lumaban para maging malaya ang ating bayan. Naging malaya naman tayo. Nanalo yung mga Pilipino. Ang problema, nung tumatakas na may Spaniards, ibinenta tayo sa Americans. Ito yung Treaty of Paris. Binenta pa tayo, talo na nga sila Tumatakas na nga sila, binenta pa tayo. Kaya ang ginawa ng Americans, pumunta na rin sa Pilipinas at sila naman ang sumakop sa atin. Nang matagal na panahon din. Okay. Okay, so ito si Magellan. Ito yung mga natives na unang nakakita doon sa papalapit na mga ships ni Magellan. Okay? And then on March 25, Pigafetta recounted that they saw 2 balangay. Ibig sabihin ng balangay, mga small boats ito, long boat full of people in Masaba. Now Masawa ang tawag dito. Or may nagsasabi na ito yung Limasawa. Limasawa Island. So the leader who Pigafetta referred to as the king of the Balanghay, ay nagpadala ng mga tao doon sa ship ni Magellan. So ang ginawa ni Magellan, in-entertain niya yung mga taong pinadala nitong king of the Balanghay at gave them, binigyan nila ito ng mga gifts. Okay? Okay, so yung king of the Balanghay naman, nag-offer kay Magellan ng gold, binigyan si Magellan ng isang bar of gold and a chest of ginger. Pero inayawan ni Magellan ito, Sabi ni Magellan, hindi yan lang ang aming sadya. Kaya tinawag niya si Enrique para makipag-usap doon sa mga sa mga natives na 'yon, ang sabi niya, ang kailangan namin ay yung maraming pagkain, at ang nais namin ay makipagkaibigan. Peaceful ang intention nila.
So, because of that, the king provided food and other supplies, showing goodwill. Okay, so Magellan and of course the king then declared the symbolic brotherhood. During that time, pinakita ni Magellan, dinemonstrate niya yung kanyang mga tao, yung mga armor na sunod na nasuot ng kanyang mga tauhan, mga swords at mga weapons. At gulat na gulat itong local leader na to, no? So sabi ng king na to, yun daw armor na hindi tinatablan ng patalim ng itak dahil made of ano yun made of metal, maaari daw na yung isang yung isang tauhan ni Magellan ay katumbas na ng 100 natives dahil hindi tinatablan, no? So yun, bilib na bilib sa kanya yung king. Okay, next. Okay, April 1, 1521. Originally, March 31. Ginanap yung kauna-unahang misa sa Pilipinas. April 1, 1521. Yes. Originally, March 31 ito. Okay, so it was held in Masawa, modern-day Limasawa in southern Leyte. Ang umattend dito, si Ferdinand Magellan of course, and then si Raha Pulambo, no, yung chieftain nila, and then si Raha Siago, no, another Raha doon, mga Spanish voyagers at mga local islanders, no. So, ang nag-officiate nito ay si Father Pedro de Valderrama. Pedro de Valderrama. Okay, during the Mass, ay nagtanim sila ng isang cross. So, a cross was planted para i-symbolize yung Spain's claim over the lands and the introduction of Christianity. At ito yung naging famous ngayon na Magellan's Cross na hanggang sa ngayon ay nakatayo pa. No? Yes, dinarayo ito ng mga tourist. Magellan's Cross. Mismo yung cross na yon na itinayo ng mga nila Magellan, no, nung unang nung kauna-unahang misa sa Pilipinas. Okay, next. Ayan, yung first mass in the Philippines. And then, noong April 8, 1521, no? Initially, Magellan and his men encountered some struggle when first entering the port of Cebu, no? So, Magellan's arrival in Cebu ito, April 7 to 8, 1521. So, upon their arrival, Magellan sent a message through his Malay slave na si Enrique, an interpreter, na i-introduce yung si Magellan sa kanila. And of course, yung Cebuano chieftain, ito si Raha Humabon, no? Initially demanded a tribute from Magellan's expedition. Ganun kasi nung araw, pag ikaw ay bibisita sa mga kaharian, dapat may regalo ka sa hari. Kaya hinahanapan ni Raha Humabon itong si Magellan ng regalo, ng gift, as a sign of respect and recognition of Cebu's authority. So, of course, Magellan refused. Sabi niya, siya ay emissary ng King of Spain, no? At sinasabi niya na ang lahat ng mararating nila ay nagiging pag-aari ng King of Spain, no? Kaya winarningan niya si Humabon. Kung hindi nila i-accept yung Spanish authority, ay gigirahin nila itong si Raha Humabon. Of course, natakot si Humabon. Kaya pinili ni Humabon yung diplomacy rather than confrontation. He invited Magellan and his men to establish friendly relation. Nakipagkaibigan nitong si Humabon. Magellan used gifts and persuasion. Regaluhan naman niya si Humabon, ano, para makuha ni Magellan yung trust nitong si Humabon. Eventually, si Humabon at many of his followers were converted to Christianity. Bininyagan sila para maging Christian sila, strengthening Spanish influence.
So itong event na to ay parte ng strategy ito ng Espanya para doon sa kanilang colonial expansion sa pamamagitan ng alliances rather than outright warfare. So yung refusal ni Magellan to pay tribute showed European attitudes of superiority. Kasi mga European sila, alam nila mas matataas na tao sila. No? Yung intention nila to impose Spanish rule rather than to submit to local traditions. Okay. So, itong initial conflict na to ay na-resolve ito through diplomacy. But this alliance would later lead to Magellan's downfall doon sa Battle of Mactan, which happened on April 27, 1521. Okay. So April 15, bininyagan si Humabon at sa kanya at ang yung mga tauhan niya. Kinonvert niya yung mga natives into Christianity as part of Spain's broader mission of religious and territorial expansion. And on April 14, 1521, isang grand mass at baptismal ceremony was held, which was officiated by the expeditionist chaplain. Ito na nga si Father Pedro de Valderrama. Si Raha Humabon, yung wife niya na si Hara Humamay, na later on ay pinangalan ng Juana after nung mabaptismohan. At saka 800 Cebuanos were baptized into Christianity. Naging Kristiyano sila lahat. Binigyan, okay. So, nirigaluhan itong si nitong si Magellan, itong asawa ni Humabon ng isang Santo Niño, no? Estatwa ni Santo Niño. Okay? Yung image hindi pala Santo Niño ba? Yes. The child Jesus, Santo Niño, were presented to the Cebuano rulers. Okay, so ang nagtago nito ay si Queen Juana. At sabi kasi ni Magellan, itapon nyo na yung mga anito nyo riyan, ano? Yung mga estatwa ng mga hayop na sinasamba. Dahil ito ang dapat nyo sambahin, ang child Jesus, Santo Niño. No? Okay, itong Santo Niño na to sa ngayon ay nabubuhay pa. No? Naitago ito. No? Actually, nawala ito but it was later discovered in 1565 nung dumating na rito si Miguel Lopez de Legazpi. Siya yung pangalawang Spaniards na nakarating dito sa Pilipinas after Magellan. Yes, dahil sa pagkapatay ni Magellan ay hindi tayo kaagad nasakop ng mga Spaniard dahil sa pagkamatay ni Magellan. Kaya itong si Lapu-Lapu, malaki ang naitulong sa atin ito. Kung hindi napatay si Magellan noon pa lang ay na-colonize na tayo ng mga Spaniards. So after na mapatay si Magellan, maraming attempts ang ginawa ng Spain para magpabalik ng mga tauhan dito sa Pilipinas, pero mga nabibigo sila. Nasi-shipwreck sila or they were being attacked by the Portuguese. Walang makabalik sa kanila. Yung iba naliligaw. No? At kaunahan nga, after more than 50 years yata, nakabalik itong si Miguel Lopez de Legazpi. No? Marking the beginning of Christianity's deep roots in the Philippines. Pagdating ni Miguel Lopez de Legazpi, dito na nag-umpisa yung 300 years na pagka sa atin ng Spain. Okay, so itong Santo Niño de Cebu is considered as the oldest Christian relic in the Philippines. A symbol of faith. Ito ay sineselebrate nila annually. Ito yung Sinulog Festival. Sinulog Festival. Okay. Next. Ayan, yung image of Santo Niño.
Buhay pa yan hanggang sa ngayon. Nakapreserve yan. Mula alauna hanggang 7:30, kaklase ako. Okay, so let's continue with this. Okay, so prelude to the Battle of Mactan. Yun na nga, after successfully converting Ra Humabon and his followers to Christianity, Magellan attempted to extend Spanish control over other chieftains in the area. Noong mga panahon na yon, yung Mactan ay nahahati sa dalawang chieftains. Itong dalawang chieftains na ito, laging nagigiyera sa isa't isa, nag-aagawan ng teritoryo. Okay, yung unang chieftain by the name of Zula, ay he was willing to submit to Magellan. No? Now, itong pangalawa by the name of Lapu-Lapu, ayaw niyang i-recognize itong si Magellan. No? Sabi niya, hindi kami pasasakop sa inyo. Kaya ang ginawa nitong si Zula ay humingi ng mga tauhan ng mga Spaniards kay Magellan, kasama yung kanyang mga tauhan, at sumugod doon sa Mactan. Ang purpose para sugpuin itong si Lapu-Lapu. So, dahil alam ni Magellan na meron silang mga baluti or yung mga tawag dito, yung hindi tinatablan ng mga kasuotan, ang ginawa niya, ang hinihingi lang dati ni Zola ay isang boatload lang ng mga Spaniards nagmamagaling itong si Magellan. Sige, sasama ako. Magdadala tayo 3 boatload ng mga sundalo ko. So ayun, sumugod na sila. Hindi nila akalain na napakarami palang tauhan ni Lapu-Lapu, 1,500. No? Laban sa 48. Hindi lang 48, maraming Naubos nga yung tauhan ni Magellan dito Ang nakabalik na nga lang 18, di ba? So dito, napatay si Magellan ni Lapu-Lapu sa dami ng mga sumasalakay sa kanila. Although, siyempre, marami rin namamatay doon sa mga tauhan ni Lapu-Lapu. Sa sobrang dami nila, talagang na-overcome nila at napatay nila yung leader na si Magellan. Nung makita ng mga Spaniards na napatay na si Magellan, nagsitakas na itong mga buhay pa. At naiwan na si Magellan doon. No? Okay, so nag-regroup sila. Ang problema, konti na lang sila. Yung ship na dapat sanang gagamitin nila pabalik ay wala nang magiging tripulante. Wala nang magiging crew dahil konti na sila. Kaya ang ginawa nila, sinunog na lang nila yung isang ship. At yung isang ship na lang, yung Victoria na lang, ang sinakyan nila para bumalik ng Espanya. Okay, so ganoon ang istorya. Ayan, nauna ako. Nauna ako sa PowerPoint. Ayan na nangyari. Ayun, si Zula, Lapu-Lapu. Okay. Lapu-Lapu galit. Ayaw mag-pay tribute kay Magellan sa King of Spain. Nireject niya. Okay. So, si Magellan, confidential na Spanish military superiority, decided to personally lead an attack to subdue Lapu-Lapu. Kaya lang, natalo sila. Okay, na-underestimate kasi ni Magellan si Lapu-Lapu. No? Kaya 49 lang yung dinala niyang mga tao. 49 lang pala dinala niyang tao. While si Lapu-Lapu ay 1,500. Dami. Diba? Sila Lapu-Lapu gumamit ng mga poisoned arrows. Okay, yung arrow nila, nilalagyan nila ng lason. Kaya kahit magurlisan lang, namamatay na yung kanilang mga tinatamaan. Yon ang nakapatay kay Magellan. Tinamaan si Magellan ng poisoned arrow sa legs. No? And then, nung hindi na siya makalakad dahil doon sa lason, ayun na, tinagpas na ulo niya ng mga katutubo. Ayun, the battle took place at dawn. Dahil low tide yung nung sumalakay sila.
hindi makakarating yung barko nila ng malapit doon sa Pasigan. Kaya naobliga silang maglakad doon sa tubig na medyo mababaw lang, no? So habang nasa tubig sila, doon sila inatake nila Lapu-Lapu. Siyempre wala silang kalaban-laban doon. No? Kailangan nilang maglakad sa sa knee-deep na tubig para makarating sila doon sa sinasalakay nila. Dahil biglang nag-low tide niya. Kung high tide lang, walang problema. Makakalapit yung bangka nila doon sa Pasigan. Okay, so yun yung isa dahilan kaya sila natalo, no? Okay, naging vulnerable sila sa atake dahil naglalakad sila sa tubig. Okay, what else? Ayan na, the death of Magellan. Of course, the Spaniards failed to conquer Mactan, marking one of the first major indigenous resistances against colonization. Kauna-unahang pagkakataon na pinagtanggol tayo. Pagtatanggol ng mga indigenous Filipinos laban sa colonization. Nung mamatay na si Magellan, yun na nga, natakot na yung kanyang mga crews at nagsitakas na sila. Okay, next. Ayan, yung Battle of Mactan. Ayun, si Lapu-Lapu. Okay, next. Okay, contribution of the document in understanding the grand narrative in Philippine history. Okay. What? Anong oras na ba? Oh, 6:30 pa lang. Oh. Konti na lang to 5 slides na lang, tapos na. Makakapag-quiz na tayo. Ayaw nyo lang mag-quiz kaya pinahihito nyo ako Okay, sige, yayarin natin to. Don't worry. Baka naman Kuha na lang 7 slides. Madali lang to. Okay, kuha na lang ito parang pinaka-summary na lang, ano? Okay, so makinig. Quiet na. So, the Chronicle of Pigafetta was one of the most cited documents historians who wish to study. Yung mga historians na gustong pag-aralan, yung pre-colonial, as one of the earliest written accounts. Ito yung pinaka-credible source for nung period na yun, which was prior to mga undocumented. Being the earliest detailed documentation, pinaniniwalaan na yung sinulat nato ni Pigafetta bilang the purest, pinakapuro daw, pre-colonial society. Indeed, yung Pigafetta's work ay napaka-importante nito sa pag-aaral natin ng Philippine history. Dito nasulat yung mga pangyayari sa Pilipinas. Kanang-unahang recorded history ng Pilipinas. Okay, nevertheless, meron ding mga needs to have a more nuanced reading of the source within a contextual backdrop. Okay. So let's have Okay, so dahil nga dito sa sinulat ni Pigafetta, nalaman natin yung buhay ni Lapu-Lapu, di ba? Kung wala itong sinulat ni Pigafetta, hindi natin kilala si Lapu-Lapu ngayon, di ba? Kaya mahalaga to. Nalaman natin na meron tayong isang hero by the name of si Lapu-Lapu. Actually, ang buong pangalan ni Lapu-Lapu ay si Lapu-Lapu. C-I-L-A-P-U, L-A-P-U. C ang umpisa. Okay. So, yun yung pangalan niya as described doon sa Chronicle ni Pigafetta.
Okay? Ayan, so yung lifestyle na no, noong mga panahon na yon, no? Ano ba yung mga kasuotan ng mga locals, di ba? Yung mga ah, yung mga customs and traditions ng mga Pilipino before the coming of the Spaniards, nakita ito, no? Ito rin yung kanaunahang only known document about Lapu-Lapu's life. At meron din itong meron ding vocabulary na kasama itong sinulat ni Pigafetta nato. Yung mga salitang Cebuano ay itinatranslate ni Pigafetta sa Spanish. No? Pagka meron silang natutuhan na word na Cebuano, lalagyan ng translation ni Pigafetta sa Spanish. Okay. So, ayan, maraming traditions. No? Okay, so according ito doon sa narratives ni Pigafetta. So, nung mga panahon na yon ay nalaman ng mga tao na ang mga Pilipino pala ay topless. Nung mga panahon na yon, baliwala sa kanila yung hindi pa uso yung mga damit, yung mga mga topless pa sila. Aside from that, okay. Ito yung yung vocabulary. Ito yung pinaka dictionary na ginawa ni Pigafetta, translation ng Visayan language sa Spanish language. Ayan. Marami yan. Ayan pa. Diba? Okay, next. Relevance of the document. Okay. So, ano ba ang kahalagahan ng document na to? No, ito ang kahalagahan niya. Okay. So, this book aids the researchers. Of course, ginamit itong ito naging aid sa mga nagre-research, sa mga estudyante today. Quiet. Okay, in understanding the context of the Magellan expedition and how the whole Europe-Philippines conflict commenced. So, it served as an evidence that the world is round and not flat. Diba? Yun ang kahalagahan noong document na yon. Napatunayan na ang mundo ay bilog. Okay. Magellan also discovered the Pacific Ocean. Siya ang nagbigay na pangalan ng Pacific Ocean. Dahil na nung andun silang tinatawid nila yung Pacific Ocean, ay nakita niya na napakatahimik ng dagat, walang alon, kaya pinangalanan niyang Pacific Ocean. Si Magellan ang nagpangalan niya. And of course, Magellan proved that there was a way, napatunayan ni Magellan na pwede kang magpunta sa east by traveling west. Diba? Hindi yung traveling east, traveling west. Okay. What else? Okay, so it opened many doors for Spain together with many other different countries around the world. Okay. So dahil dito ay nagkaroon ng mga businesses, mga trade routes, papunta at pabalik ng Pilipinas ang mga iba't ibang bansa mula sa Europa. What else? Ayan. So it helped us in knowing how the early Filipinos lived, yung mga buhay natin ng mga nakaraan. By the account of a primary source who witnessed it firsthand. Okay. So Pigafetta's journal is also a vital piece not only of Philippine history but of world history din, di ba? He narrated the events that transpired in a way that gives the readers of his journal a clear picture of what it was like to be part of the first voyage around the world.